Aralan nila to bang? Oplan Sekreto, John Riel Casimero, nag-lockdown sa training. Mga bagong teknik ipinagbabawal munang ilabas. Sa loob ng mahabang panahon, nakilala ang dating 3-Division World Champion na si John Riel Cuadro-Alas Casimero sa pagiging bukas ng kanyang training sessions sa social media. Ngunit, sa pagpasok ng buwan ng Mayo, isang malaking pagbabago ang napansin ng mga boxing analyst. Ang dati tila open book na meet session kasama ang kanyang kapatid at head coach na si Jason Casimero, ngayon ay tila nasa ilalim ng information blackout. At ayon sa mga ulat mula sa loob ng Team Casimero, sadyang nililimitahan ang paglalabas sa mga video ng kanilang pad session. Ito ay isang estratehikong hakbang upang matiyak na walang kahit anong leak sa mga bagong galaw at kombinasyon na kanilang pinahasa para sa nalalapit na bakbakan. Ang pangunahing dahilan ng biglaang privacy ni Casimero ay walang iba kundi ang kanyang makakalaban na si Luis Pantera Neri. Sa darating na June 6 sa Japan, itataya ng dalawa ang kanilang karera at alam ni Jason Casimero ng bawat mabilis na hook at footwork na ipapakita nila sa internet ay agad na pag-aaralan ng kampo ng Mexican fighter. Gusto namin maging sorpresa ang lahat ng pag-akyat ng lona. Ayon yan sa mensaheng nakukuha mula sa kampo ni Alas sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang tunay na kondisyon at estratehiya. Magiging blanco si Neri kung paano sasalubungin ng bagsik ni Casimero. Layunin ng Team Casimero na mabulaga si Neri sa bilis at bagong anggulo na hindi nito nakita sa mga lumang laban ni Cuadro-Alas. Ang atensyon ng mga Pilipino makakwento ay nakapako sa June 6 sa gitna ng katahimikan at sikretong training ni Casimero. Asa na isang pasabog na performance sa Japan. Sa pagtago ng kanyang meet session, ang tayong makakakita ng tunay na bagsik ni John Riel. Ngunit sa oras na iyon, maaring huli na ang lahat para sa Meksikano. Magkakalaman na si Bawo talaga ng lona. Samantala, ang pound for pound king naman ni si Naoya Monster Inoue ay naglabas ng pahayag na tila nagpalamig sa usapin ng kanyang pag-akyat sa featherweight division sa kanyang panayam sa News Zero pagkatapos ng panalo kay Junto Nakatani noong May 2. Inamin ng hapon na hindi biro ang panganib sa timbang na 126 pounds o sa featherweight division. Kailangan ko itong talakayin ng husto sa aking coach at ama. May kakibat itong malaking panganib, ani ni Inoue. Bagamat hawak pa rin ang 4 na mga sinturon sa super bantamweight division, tila napaisip ang Monster kung kaya ba ng kanyang katawan ang lakas ng mga buksingero sa mas mataas na timbang. Ang pag-aalinlangan na ito ay nagpapakita na kahit ang isang Monster ay may kinatatakutang limitasyon pagdating sa pisikal na aspeto ng boxing. Mga kakwento, hindi lang tungkol sa timbang ang naging revelasyon ni Inoue. Ayon sa kanya, kung maramdaman niyang hindi na niya kayang ibigay ang 100% sa training at magsimula na siyang magkompromiso, nakahanda siyang mag-quit kahit hindi pa siya umabot sa edad na 35 anyos. At ayon sa kanya, ayaw niyang manalo lang sa tsamba dahil sa kulang na preparasyon. Nako, Monster, atras sa banti na naman sa pag-akyat ng timbang ay aba, nag-aalangan. City, Utso. 3 days na lang. Ang pare na. Bro? Bro? Ano? Ano ba?
kalimang kusog. Upat, kalimang kusog. Hindi kayo magpunang-punang dito, hindi mo kayo doon. Tawag kayo, sambok jalan. Masipon ba? Ano na nila ito bang? Ako na ang nasa sa inyong mission kaya na sa Bishop Edison ako na ang nasa sa inyong mission kaya na sa Bishop Edison Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.